I have another reaction video, and this is about what I read yesterday online. Yes. Is it yesterday? Yes. Ito siya. Sabi niya, ito tungkol sa mga senior. Sabi niya, nakakalungkot na imbis na yung mga senior citizen hindi na nag-work kasi matanda na. Pero sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, kailangan pa din nila mag-work para may pangkain sila sa araw-araw at panggastos. Tapos yung mga nasa gobyerno, para mga patabaing baboy lang na nakaupo, ay ibig sabihin na magandang buhay. Putol na kasi siya, hindi ko na nakuhaan yung kasunod. Anyways, alam nyo ba, Diyos ko, punta kayo dito sa Amerika, lahat ng mga tao dito ay nagtatrabaho kahit matanda na. Sabi ko sa inyo, magugulat kayo sa buhay dito sa Amerika. Yung katrabaho ko, yung manager ko, 75 years old, nagtatrabaho pa rin. Meron siyang karamdaman. Meron siyang cancer, meron siyang leukemia, meron siyang heart problem, marami siyang karamdaman sa buhay, marami siyang sakit na pinagdaraanan sa buhay. Pero, sige pa rin ang pasok. Pero alam mo, hindi siya masama ang loob kung bakit nagtatrabaho siya. Yes, hindi siya masama ang loob. Parang only in the Philippines na parang ang sama ng loob kapag ang mga magulang ay nagtatrabaho pa rin or ang mga matatanda ay nagtatrabaho pa rin. Yes, dito hindi. Hindi sila ganun. Dito ay talagang kaligayahan nila yun na magtrabaho. Kumbaga, para sa kanila yun. Para meron silang sarili. Kasi hindi sila nakadepende talaga dito sa mga anak. Ganun sila. Hindi sila dumidepende dito sa ibang tao. Kasi napaksamang dumipende sa ibang tao. Kumbaga, kaya alam nila yun. Hindi sila entitled na dapat lang na ako'y tulungan ng mga anak ko. Dahil ako'y matanda na. Hindi sila ganun. Yun ang nakakatuwa sa kanila. Hindi sila mangungonsensya sa mga anak nila kung bakit sila ay nagtatrabaho pa rin at kung bakit wala silang pangkain sa buhay nila. Kasi responsible nila sa sarili nila yun. Responsibilidad nila sa sarili nila yun na maihanda yung mga buhay nila yung panahon ng kabataan nila. Yes, ganun sila. Hindi sila yung, sasayangan ko yung mga panahon ng pagkakataon ko. Habang ako'y bata pa, magsusugal ako, magtutungit ako, kung anong sugal ang gagawin ko. Ayan, doon mo sinasayang yung mga panahon ng oras. Hindi sila ganun dito. Talagang as in, ng kabataan nila ay talagang nagsumikap sila. Hinihanda nila ang mga buhay nila. Yes, ganun sila dito. Sabi ko ngayon, 75 kung yung mga katrabaho ko may 75, may 65, may 64. Basta lahat sila ang pinakamababa ay 60 plus. Doon sa mga matatandang nandoon. Ganun sila. Hindi sila yung Tapos tinatanong ko sila, sila na nagsasabi, hindi naman nila inaano na, yung parang tinatanong kung bakit sila nagtatrabaho pa rin. Hindi, sinasabi din nila. Sabi nila, syempre, ako nagtatrabaho pa rin, naghahanda, para meron ako sariling pera. May anak yung mga yun ha. Yung isa, 3 yata ang mga anak. Yung isa naman ay, pareho sila yung 3 ay isang anak. So, yun. Kahit sila yung may mga anak, hindi sila umaasa dun sa mga anak nila. Hindi rin sila masama ang loob nila kung bakit yung mga anak nila ay may mga sariling buhay. Yes, may sariling buhay yung mga anak nila. Hindi sila talaga yung nakadepende sa mga anak nila, sabi ko sa inyo. Yun ang nakakatuwa dito. Talagang very, very, sila. Very independent sila dito. Yun nga, sabi ko, may anak yung manager ko. Sabi niya ay okay lang. Hindi siya yung parang, ba't siya nagtatrabaho pa rin? Sabi na, nagtatrabaho pa rin ako dahil kailangan ko ng pera. Itong trabaho ko, ang malaking sa buhay ko. Sabi niya ganun. Malaking nadadala sa buhay ko dahil dito ako umukuha ng pang sustento sa buhay ko. Sabi niya ganun. Hindi ako yung nakaasa sa anak ko. Sabi niya ganun. Dapat lang naman ako yung maging responsible sa sarili ko, sabi niya ganun. Kaya nga itong trabaho ko, ito ang security ko, sabi niya ganun. Dahil ito yung nagbibigay sa akin ng buhay, nagbibigay sa akin, nagdudugtong pa rin ang buhay ko, sabi niya ganun. Kung ako'y walang trabaho, paano ko dudugtungan ba ng buhay ko? Pwede na naman daw siyang mag-retire, pero hindi siya nag-retire kasi nga, meron siyang yun nga ang cancer niya. Ayaw niyang, tawag dito, mahihirapan siya kapag siya ay tumigil na sa pagtatrabaho. Mahirapan siya kung paano babayaran yung kanyang pagkakasakit. Kaya ayun, ganun sila. Hindi sila yung
parang pinakaawaan niya ang sarili nila kung bakit nagtatrabaho sila. Hindi sila ganun dito. Nagtatrabaho sila dahil parte yun ng buhay namin. Kagaya ko, nagtatrabaho din ako. May isa din akong anak. Yes. Yung anak ko binata na namumuhay na kanya. Pero ganun din yung isip ko. Hindi rin ako yung parang aasahan ko yung anak ko pagdating ng panahon. Hindi. Dahil naisip ko din na may buhay din siyang kanya. Kailangan din niyang mabuhay para sa sarili niya. At dapat ganun ang ibang mga magulang. Dapat kasi nung kabataan ninyo, hindi niyo sasayangan yung kabataan ninyo sa paghahanda sa buhay ninyo, okay? Talagang doon pa lamang nung kabataan ninyo ay maghahanda na kayo. Hindi yung para pagdating ng panahon doon pa lamang kayo tawag doon. Yung parang mag-i-spend ng time para kumilos. Hindi. Sa kabataan nyo yan. Kaya nga, payo ko sa mga kabataan, kung hindi nyo kaya ang buhay, sa sarili ninyo, ay mainam na huwag na munang magpamilya. Sikapin ninyo yung kabataan ninyo ay maihanda ninyo. Okay? Yung kumbaga ay huwag mo na magpamilya kung di kaya. Magtrabaho, sumikap kayo, maglaan kayo para sa sarili ninyo, paghandaan niyo yung buhay ninyo para pagdating ng panahon, pag kayo ay nagpamilya na, hindi kayo mahihirapan. Yun kasi ang ginagawa ng iba. Nagpapamilya sila, hindi naman pala kaya pang magpamilya. Talagang mahirapan kayo. Hindi kayo magpapamilya sa panahon na hindi nyo kaya. Kailangan magpapamilya kayo ay kapag financially stable na kayo, kaya na ninyo ang buhay, para maiwasan yung ganyang bagay na kayo yung parang mahihirapan pagdating ng panahon. Hindi nyo alam paano susustentuhan yung mga sarili ninyo. Kung naihandaan nyo yun ang kabataan nyo, hindi kayo mahihirapan. Sabi pa ng iba naman daw ang buhay dyan sa Amerika. Iba din ang buhay dito sa Pilipinas. Actually, yes, oo, pero pwede pa rin kayong kumita ng pera, may iwasan pa rin yan. Sabi ko nga, kabataan ninyo, hindi kayo mag-aasawa agad. Ang ginagawa kasi nung iba, nag-aasawa pagka hindi pa man tapos mag-aral, nag-asawa na. Parang mas inuna pa nilang mag-asawa kaysa magtapos ng kahit man lang high school. Dahil akala nila mas madali yung buhay may asawa. Actually, sabi ko sa inyo, mas mahirap ang buhay may asawa kaysa magtapos kayo ng kahit man lang high school. Kung magtapos kayo ng kahit high school, sabi ko sa inyo, ay mas magiging madali yung buhay. Okay? Magkaroon ng trabaho, mas madali ang magtrabaho kaysa mag-asawa, sabi ko sa inyo. Mas madali yung kumita kayo ng pera, magkaroon ng sariling pera, kaysa ang mag-asawa, sabi ko sa inyo. Dahil mahirap ang buhay may asawa. Diyos ko, kala nyo ba, dali ng buhay may asawa? Hindi. Ang hirap kaya. Hindi yan madali. Diyos ko, sabi ko nga, mas madali pang magtrabaho kaysa magkaroon ng asawa. Oo, sabi ko sa inyo. Kasi, pag kayo nagtrabaho, nagkaroon ng sarili mong trabaho, yung kinikita mo sa'yo lang. O diba, may enjoy mo yung kita mo sa'yo lang. Hindi mo kailangan magbigay ng pera sa asawa mo. Okay? Hindi mo kailangan magbigay ng pera sa anak mo. Diba? Sa'yo lang ang pera mo. Kaya dapat wag mong kapamilya ka, hindi ka rin dapat makasarili, okay? Kasi kung makasarili ka, ay lalo maging mahirap. Kasi isipin mo, ayaw mo magbigay ng pera sa asawa mo, ayaw mo magbigay ng pera sa anak mo. Kasi sa katwiran mo yun nga. Kasi ganyan-ganyan, mahirap kaya magtrabaho. Well, dapat iniisip mo yan noon pa lamang, noong kauna-unahan pa lang, bata pa. Kung ano ba talaga ang gusto mo sa sarili mo. Kung gusto mo ba magtrabaho, kumita ng pera, kung mahirap ba para sa iyo ang magbigay ng pera sa mga anak mo or sa asawa mo. Then kapag ang sagot ay yes, di mo ka muna mag-asawa. Sarili mo na lang muna ang punuan mo. Dahil para hindi ka mahirapan. Okay? So, yun nga, madalas kong sinasabi, palaging alamin sa sarili kung ano ang gusto ninyo sa buhay para hindi kayo nahihirapan. Kasi ang maraming problema ng iba, hindi nila alam kung anong gusto nila sa buhay. Kaya, papasok sila sa pag-aasawa na akala nila ay maganda ang buhay pag-aasawa. Sabi ko sa inyo, hindi madali ang buhay pag-aasawa. Okay? Lalo na kung ang makukuha nyo ay problema din sa buhay. Mahirap ka na, di ba? Mahirap na nga ang buhay mo. Nag-asawa ka pa rin ng mahirap. Sabi ko sa iyo, ay lalo ka mahihirapan.
Mahirap na nga yung buhay mo, yun na pangasawa mo pa. Kagaya mo din, di na nakatapos na pag-aaral. Tapos wala ding makuhang magandang trabaho. Wala ding maisakita. Sabi ko sa inyo, pareho kayong mahihirapan. Pare-pareho kayong mahihirapan. Kaya talagang pipiliin mong maigi kung ano yung magiging buhay mo. At i-manifest mo yan sa isip mo kung ano yung buhay na gusto mo. Kung ano yung trabahong gusto mo. Okay? Hindi pwedeng, wala kang iisipin. Hindi mo na iisipin kung ano yung magiging buhay mo pagdating ng panahon. Hindi ganun. Iisipin mo pa rin ano yung buhay na gusto mo pagdating ng panahon. Ano yung nai-imagine mong buhay pagdating ng panahon. Gusto mo ba ganito, ganyan? Gusto mo ba madali mo pa rin matutulungan ng sarili mo? Ganun, di ba? Ganun, hindi papasok ko na lang sa pag-aasawa. Hindi mo naman pala alam kung kaya mo, di ba? Sabi ko sa iyo, pag ganun, mahihirapan ka pa rin. Mahihirapan ka pa rin sa buhay, sabi ko sa iyo. Kaya dapat talaga ipaglaanan mong maigi, okay? Kung anong gusto mo sa buhay mo. Okay. Okay, mag-aalmusal na at ako'y papasok pa sa trabaho. Hanggang pasok ko ngayon. Kaya, okay, hanggang sa muli sana may natutunan kayo sa aking mga pangaral. Okay, bye!